I can't help but be conscious. Nakakailang ang tingin niya. I saw a glint in his eyes. Hindi ko lang mapangalanan. Ano ba yun? Admiration? Nyemas naman. Ano ba naman tong iniisip ko? He clenched his jaw. Change, he said in a stern voice. Huh? I frowned. Mahuhuli ka na, sir. Change. Ulit na naman niya. His forehead knitted. He really looks mad. Napakamot ako sa bato ko. Wala kaming oras para magtalo pa. You know what, sir? Hindi na talaga pwede. We have to go. Dahil mahuhuli na po kayo sa schedule nyo. Tara na po. Nauna na akong lumakad. Baka ako pa ang pagbuntunan niya kapag nagalit ang ka-meeting niya dahil late siya. Change. Hindi niya na kailangang sabihin yun. Ang kaso, kahit magpalit siya, ay pare-pareho lang naman ang damit sa luggage. Lahat ay kapos sa tela. Wala nang nagawa si Hilton. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Buong breakfast hanggang sa magpunta kami sa ka-meeting niya. Hindi ko na lamang pinansin. Mamaya pag uwi namin ay kakausapin ko siya tungkol sa maleta ko. Ang kaso, kahit magpalit siya, ay pare-pareho lang naman ang damit sa luggage. Lahat ay kapos sa tela. Wala nang nagawa si Hilton. Sobrang sama ng tingin niya sa akin buong breakfast hanggang sa magpunta kami sa ka-meeting niya. Hindi ko na lang pinansin. Mamaya pag uwi namin ay kakausapin ko siya tungkol sa maleta ko. Iyon naman talaga ang dahilan kung bakit ako napuyat kakahintay sa kanya kagabi. Good morning, Mr. Choi. By the way, this is my secretary, Brianna. Pakilala sa akin ni Hilton sa Koreanong ka-meeting niya. I bow a little to show my respect. Nasa Korea pa naman ako. Kailangan talagang magbow dito bilang paggalang. Na-excite ako sa idea. Para na din akong namamasyal. May patur kasi sa amin si Mr. Choi sa factory niya ng soju. Tahimik lamang akong nakikinig habang may nagpe-present sa harap. I jotted down notes. Sa totoo lang, ay bored na ako, kaya naman kapag napapatingin sa akin si Mr. Choi, ay nginingitian ko na lamang siya. Baka ano pa ang isipin niya. Napahiya ko pa si Hilton, lalong mas lagot ako. Lunch came, kasabay namin si Mr. Choi. Pansin ko lang, he always asks for my opinion or idea. Naiintindihan ko naman kahit papaano ang Ingles. Kapag naman nawawalan ako ng sasabihin, ay ngumingiti na lamang ako. Mahirap nang may masabing mali. Less talk, less mistake, ika nga nila. Nakasurvive naman ako sa lunch na iyon. Halata naman na wala sa mood si Hilton. He is just being professional. Ano ba kayang problema niya? Don't tell me, tungkol pa rin yun sa suot ko. Go lang sa secretary duty ko. Nang sinabing pupunta na kami sa factory ay na-excite ako. Alam naman natin na sikat ang soju sa Korea. Naisip ko tuloy ang pwede kong gawin na pasalubong. Todo ngiti ako. Katabi ko sa backseat si Hilton habang papunta kami sa factory. Convoy kami ni Mr. Choi. Why are you smiling? Naiiyit ang tanong ni Hilton nang hindi na nakatiis pa. Gusto kong umirap. Sa masaya ako. Pakiba niya. Excited lang, boss. Hindi na niya ako kinausap at mas lalo lamang akong bumusangot. Pagkarating sa factory, ay sinalubong kami ng manager na anak pala ni Mr. Choi. Si Minho. Sabi niya sa first name. First name basis na lang daw kami. I admit, kinilig ako. Dito sa papa na to. He even kid na opa ang itawag sa kanya. Panay naman ang dikit sa akin ni Minho which I don't mind. Hindi naman siya mukhang nagte-take advantage. Friendly lang talaga. Bago tuluyang makapasok ay pinagsuot kami ng lab gown, mask at hairnet. Medyo nahirapan akong ayusin ang buhok ko dahil wala akong dalang tali. Minho was kind enough to give me a rubber band. Ewan ko ba kung saan niya kinuha. Let me. Sabi niya sabay lahad ng palad niya para kuhanin ang hairnet ko. Ibinigay ko sa kanya.
Umikot ako para mailagay niya sa ulo ko. Dahil matangkad siya kaysa sa akin ay mas madali niyang naibalot ang buhok ko. Nagpasalamat naman ako kay Hilton and then he smiled. "You're welcome." Bigla naman kaming napahawi dahil dumaan sa gitna mismo namin si Hilton. Sira ulo. Ang luwag kaya ng daan, hindi naman na lamang namin pinansin. Nauuna si Hilton at Mr. Choi at nasa likod naman kami ni Minho. "So how long have you been working for Mr. Recaforte?" Gusto kong matawa. Bulol na bulol talaga siya sa apelyido ni Hilton. "Not too long." Sagot ko na lang na hindi matago ang pagtawa. Napansin niya siguro ang pagyugyog ng balikat ko. "You're making fun of me, don't you?" Ako sa niya. I shut my mouth tight. "Sorry, I am so rude but hey, you look cute." Sabi ko naman. "No, it's fine." Mukha namang hindi niya minasama iyon. Natuwa naman ako habang pasimple kaming nagkukwentuhan during the tour. He is a smooth talker. Of course, figuratively. Nakakabore din kasing makinig sa mga taong panay sales lamang ang inaatupag. Pati marketing ang pinag-uusapan nila at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagyaman. Amaze na amaze ako doon sa pinakita sa monitor na parang pool ng soju. I wonder tuloy, kapag nag-swimming ka doon, malalasing ka ba? The tour ended. Nagkamay ang kampo ni Mr. Choi at si Hilton. Nasa likod lang naman ako at nakikinig. May ilang bagay pa silang pinag-usapan. "Thank you for today, Mr. Choi," sabi ni Hilton. Mr. Choi did the same thing. So today's appointment has finally concluded. Papaalis na kami ni Hilton nang tumakbo papunta sa amin si Minho. "Hey Brianna," tawag ni Minho sa akin. Napahagikik na naman ako. Hindi talaga niya maituwid ang pangalan ko. Biniro ko nga siya kanina. Gong Jan din na lang ang itawag sa akin. Total ay si Minho naman siya. Parang ang lakas maka-voice over flowers. "Oh yes." Binalingan ko siya at sasakay na dapat ako. Are you free tonight?" Tanong niya medyo nahihiya. Napaisip ako. Hindi naman kasi pwedeng basta umuo ako. Hindi naman ako nandito para sa bakasyon but to work. "Do you have an appointment?" Tanong niyang muli. Bago pa ako makasagot ay may sumagot na. "Yes, we do have an appointment. So, if you'll excuse us." Supladong sabi ni Hilton. Napamaang naman ako sa rudeness niya. Hindi na ako nakapalag ng kaladkarin ako ni Hilton at isalampak sa backseat. "Aray ha?" Reklamo ko. Napalakas kasi ang pagkakabagsak ko. Sasawayin ko sana siya, tainasta niya kaya lang ay natahimik ako sa dilim ng tingin niya. If looks can kill, I'll be dead on the spot. Now, we are on a dinner. The dinner was quiet. Hindi na ako nagtangkang kausapin siya. Ang dilim talaga ng aura niya. Iyong tipong masaling mo lang ay masasakal ka niya. Mukha namang maayos ang kinahinatnan ng meeting nila ni Mr. Choi. Bakit ba daig pa niya ang na-scam? I suddenly missed the sweet and kind version of him. Luck to those who have seen that side of him. I was lucky and doomed too, because I got to experience his ruthless side. But then, again, it's my fault. Napabuntong hininga na lamang ako. Nakakapagod magbalik tanaw. Hindi lang nakakapagod, nakakasakit pa. After eating, we went up to our suite. Hindi ko na tinanong kung anong appointment ang sinabi niya kay Minho. Wala naman kasing nakalagay sa tab. Baka siya lang ang may appointment. Ayaw niya lang talagang siguro na sumama ako kay Minho. Iniisip na naman siguro noon na lumalandi ako. Diyos ko, deserve ko naman siguro ang lumandi ng slight. Single naman ako. "Hello girl, kaya mo nga bang lumandi?" Panguusig ng konsensya ko na sinagot ko din. "O edi hindi, may iba naman kasi akong gustong kalandian." Parang timang akong nagkakaroon ng internal monologue. Second day pa lang ay parang nababaliw na ako. Morning came. Gumising talaga ako ng maaga para wala nang masabi si Hilton. Ganoon pa rin ang eksena. Hindi ako mapakali
at hindi ako makapili ng susuotin. Mag-bathrobe na lang kaya ako. Hindi ko naman na nakausap si Hilton tungkol sa suitcase. Sa huli ay kinuha ko na lamang iyong maroon na may plunging neckline. Iyong iba kasi ay wala na talagang maitatago. Para akong naglalako ng sarili ko pag iyon ang sinuot ko. Lalo lamang tuloy akong namroblema. Paano na bukas? Sa mga susunod na bukas? Dahil maaga nga akong nagising, naiayos ko pa ang buhok at mukha ko. I ponytail my hair. Ang mukha ko naman ay pinulbos lang at lip tint para sa labi ko. Napabuntong hininga ako nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang ikli talaga. Kaunting galaw lang. Hello, singit na. Ang isa ko pang concern ay iyong heels ko. Nakakangalay talaga. Ang pangit naman kung yung Vans ang ipapares ko. Nagkapaltos pa nga ang paa ko. Mabuti na lamang at may band-aid ang hotel. Nanalangin muna ako na sana ay mairaos ko itong araw na hindi ako nasisilipan at hindi mabismode ang amo ko. Gusto ko pang umuwi ng buhay. Sa sala na ako naghintay. While waiting ay paulit-ulit kong nireview ang schedule sa araw na to. Ang unang meeting ay sa restaurant lang nitong hotel. Lunch meeting naman ang susunod sa isang pamosong Korean resto. Naisip kong kumusta na kaya ang anak ko. Tinext ko lang sila ni Pina kagabi. Napagod kasi talaga ako sa pagrampa kahapon. Natulong ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Hilton. Good morning, sir. Your breakfast is ready. Naitawag ko na sa kitchen nitong hotel na napag-alaman kong sa kamag-anak pala ni Hilton. Nakataas ang kilay niya while checking me out. Bakit? Pasimple ko pang pinahid ang mata ko. Baka naman kasi may muta ako. Nakakahiya. Kailangan mo ba talagang ibalandra ang katawan mo, Brianna? Don't you have decent clothes with you? Hindi naman siguro ganyan kababa ang neckline ng mga sinusuot mo sa office. Mapanghusga niyang saad. Nag-init agad ang sulok ng mga mata ko. Hindi naman po sa ganun. I swallowed the invisible lump on my throat. Huwag kang magpapa-apekto, Brianna. Kaya mo yan. So what? Are you planning to seduce me or one of my clients? Doon napigte ang pasensya ko. Damn him. Sinabi ko bang gusto kong magsuot ng damit na isang galaw lang ay kita na ang kaluluwa? Can you hear yourself, sir? Seduce you? Seduce your client? Hindi ako ganun. Mapait kong sabi. Sa mga lumalabas sa bibig niya ay para na din akong sinaksak. Sobrang sakit. At wala akong ganong balak. You want to know my plan? Tiningnan ko siya sa mata, matching the darkness in his eyes. Ang tapusin to as soon as possible and stay away from you. Huminga ako ng malalim, calming my raging nerves. So pwede ba, sir? Let's be civil. In the first place, you put us in this situation. You could have made me do something else that does not involve us being with each other. Pagod na ako. Let's just get over. Ako na mismo ang lalayo. With that said, I left him. Alam naman niya kung saan siya kakain. Bahala na siya sa buhay niya. But honestly, nakaramdam ako ng takot. Baka sa galit niya sa akin ay libing niya na ako ng buhay dito sa Korea. Paano naman ang anak ko? Baka magaya yun kay Pina Lakwatsera. Sa yamot ko ay sa pool area ako dumiretso. Kaunti lamang ang tao. Okay lang sigurong mag-emote dito. Hindi ko na talaga magets. Ang sabi niya, hindi naman siya naghihigante sa akin. May naghihigante bang nag-i-inform? Sabi ng otsutsera kong isip. Ang babaw niya. Hindi ko talaga mahihinuha kung saan niya hinuhugot ang sama ng loob niya sa akin. Sabihin na nating nakipaghiwalay ako sa kanya kahit ayaw niya. I left him, but he is being unfair. Hindi ba nga, nakahanap agad siya ng kapalit? He moved on with one blink. Ang sakit lang. Isang buwan pagkatapos mamatay ni Mama ay lumipad ako noon ng Pilipinas. Muli na naman akong nagbabalik tanaw. 2 taon ako sa Malaysia. For 2 years, we fought for my mother's life, but she still died. Ang sakit lang.
Half of my life ay hindi ko nakapiling si mama. All her life, she was an OFW there. Kaya nga when my father died, kinuha niya kami ng mga kapatid ko. Matigas ang ulo ko kaya hindi na din ako nagtagal sa Malaysia at bumalik ng Pilipinas. My mother let me be. One day ay nalaman kong may sakit si mama. Hindi pa lang namin alam na cancer ang dinaramdam niya. When his conditions complicates, kinailangan ko na talagang puntahan ang pamilya ko. That's when I decided to let go of Hilton. But it was not just my reason why I chose to break up with him. I almost said yes nang ayain niya akong magpakasal. Then one afternoon, Señora Felicia came. Iha, you know, I want you for my son, right? Sabi niya sa akin at kaya naman tumango ako. Brianna, I know my son asked you to marry him, pero nakikiusap ako sa'yo. Hindi talaga ako tutol na magpakasal kayo, pero pwede bang huwag muna ngayon, Iha? Our family is in crisis now. We need Hilton. Bakas ang pagsusumamo sa boses niya. Hindi niyo po kailangang makiusap, tita. I smiled at her. She does not have to beg. Hindi ko ipagdadamot si Hilton sa pamilya niya. I actually said no to him. You see, tita, it breaks my heart but I am letting go of your son. My family needs me too, and I don't want to be unfair to him. I said in tears. Nagyakapan kami ni tita. She's crying too because she don't want me to break up with his son, but I made up my mind. Alam ko na I choose to hold on to Hilton, that he will choose me over his family unconsciously. That's the thing when a Hilton Rocaforte loves you. He is capable of leaving everything behind for the one he loves, for me. Ayoko namang maging unfair sa kanya at sa pamilya niya. Si Tito Harold ay hindi maganda ang kalagayan. Nanganganib ang kanilang kumpanya noon. There's no other way but to let go. Kailangang ako ang bumitaw because he won't let me go. Umalis ako kahit ayaw niya. Umalis ako kahit nagmakaawa siya. Umalis ako kahit lumuhod siya sa harapan ko. That was the stupidest thing that I did. After 2 years ay bumalik ako kahit hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako. I was standing in front of their mansion. It still looks the same. While waiting for someone to open the gate, my heart is beating wild in anticipation. Miss na miss ko na siya. I can't wait to finally see his handsome face. A little while, a guard opened the gate. Hindi ko siya kilala. Maybe he is new. Magandang araw po. Nandyan po ba si Hilton? I asked, getting impatient by the minute. Sino po sila? Nakakunot noong tanong ng guard. Kaibigan niya po ako. I said, stammering. I shook my head. Kalokohan. I don't want to be his friend. I want to be his girl. Again. Kung kaibigan po kayo ni sir, hindi ka ba na-invite, miss? Nagtaka naman ako sa tinanong ng guard na iyon. Bakit? May okasyon ba? Ha? Bakit po? Nasa ibang bansa po kasi ako. Kararating ko lang. Nasa simbahan po ang buong pamilya, ma'am. Sagot naman niya. Ganoon po ba? Mga anong oras po kaya sila makakabalik? Naku ma'am, hindi ko po alam. Binyag po kasi ng anak ni Sir Hilton ngayon. Everything went slow-mo. Nabingi ako. Po? Sumunod na lang po kayo sa reception kung gusto nyo. Can you imagine a glass wall shattered in front of you? It feels like that. Hindi mo alam kung anong gagawin. My world shattered into million pieces more than losing my mother. Namamanhid ako. Lutang at gustong maiyak na ewan. But the funny thing is, pumunta pa talaga ako sa sinabing venue. Parang tanga lang. Wala eh. I was in denial at hindi ko matanggap. I managed to sleep inside a hotel. Hindi ko alam kung paano nalusutan ang mga guard. Iba nga naman ang nagagawa ng desperasyon. With my 2 eyes, I saw the man I love, holding a baby boy in all smiles beside a familiar woman.
Si Caroline, his first love and ex-girlfriend, and now his wife and the mother of his child. The shattered glass was crushed even more, just like my heart. Bago pa tuluyang bumuhos ang mga luha ko, ay tumalikod na ako, bitbit ang puso kong wala ng buhay. Miss Roa? A voice called my name. I was brought back to present. I saw Mr. Wright, Hilton's butler, standing in front of me. Dali-dali kong pinunasan ang mga traidor kong luha, saka siya binigyan ng tipid ng ngiti. I follow his lead. Nasa conference room na sina Hilton at ka-meeting nito. I sat quietly at the back of Hilton, doing my secretary job. Hindi ko na tinangkang bigyan siya ng sulyap. Lalo lang kasing bumubukas ang sugat ng kahapon. Wala naman akong maintindihan sa naging meeting. Lumilipad talaga kasi ang isip ko. Physically present, mentally absent, sabi pa nila. We proceeded to his next appointment. He have lunch meeting sa isang supplier. Nakakabingi ang katahimikan pero mas mabuti na to kaysa sa makipagbangayangan sa kanya. Wala na kasi akong lakas para makipagtalo. I am drained emotionally. And who's this lovely lady with you, Hilton? Ani ng ka-meeting ko. At ka-meeting ni Hilton na isang Filipino who is based here in Korea. Obviously, the gent is referring to me. Nagtagis ang bagang ni Mr. Hilton. Mr. Ignacio, this is Brianna Roa, my secretary. I broke a polite smile and lightly bow my head. The meeting went on. The food was good pero hindi ko ma-appreciate. Ang pait lang kasi ng panlasa ko. Ganoon pala iyon. Your mood affects your taste buds. Weird, I thought. Bahagya akong nailing dahil sa pasimpleng sulyap ng katabi naming table. Dahil panigurado sa suot ko. Pasimple kong itinaas ang neckline kung kusang bumababa. Kaya ayaw ko talaga ng mga ganitong damit eh. You give people the wrong impression. I stiffened when Hilton put his coat on my shoulder. Nag-init ang pisngi ko. Automatic naman na bumilis ang tibok ng puso ko. Heart, stay still. Sugatan ka pa. I reminded myself. Salamat, I said in a small voice. Nagkamay na ang dalawang businessman. Sign na tapos na ang meeting. We went to the next appointment. We have to go to a mall kung nasaan ang store ng Recaforte Liquors. Nasa likod niya lang ako. Nakasunod naman sa amin si Butler Reed. We went inside a store. A tall, slim and beautiful Koreana greeted us, which by the way is half Filipino and the manager. Malagkit ang bawat tingin ng manager kay Hilton. Hindi ko naman alam kung bakit napapansin ko iyon. Si Hilton nga ay mukhang wala namang pakialam. I shook the thoughts away. Kung ano-anong naiisip ko dahil siguro kanina pa ako tahimik. Ano naman kayang connect? Ewan. Good afternoon, sir. Magkasabay na bati ng mga staff. Maluwag ang store. Maayos na nakadisplay sa mga rack ang mga alak. May mga mangilan-ngilang customers. Nakasunod lang ako sa manager at kay Hilton na nauuna. Patingin-tingin naman ako sa mga labels ng alak when I saw a familiar figure. My forehead knotted. Ano kayang ginagawa nito dito? Collins? Hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan ito. He was shocked to see me. Huli na nang ma-realize ko na hindi dapat ako lumapit. Dapat nga ay nagtago ako dahil nasa harap naman niya na ako at tinanong ko na lang siya. Anong ginagawa mo dito sa Korea? Nginitian niya lamang ako. She ran away again. I thought she's here. Malungkot na saad ni Collins. Napailing na lamang ako. Kawawa din nga ang isang to. I want to help him, but Pina is my friend. Isa pa ay hindi ko talaga alam ang kwento nilang dalawa. Ang alam ko lang, Pina's always running away. Noong una, akala ko, lakwatsera lang talaga siya. But when I met Collins, doon ko napagtagni-tagni na tinatakasan niya ito. Napailing ako. Nantakasan na naman pala siya ni Pina. Kahit na nagkagulatan sila nung nakaraan lang. Kung alam lang ni Collins ay nasa bahay lang si Pina, babysitting.
Paano mo naman nasabing nandito siya? Curious kong tanong. I saw her social media site. She uploaded a photo taken here. She also posted that she's here. Gusto ko na lang mapa-facepalm. Hindi ka pa ba pagod na habulin siya? Don't you have your own life? Naaawa kong tanong. Hanggang kaya ko pa, I will chase her. And I do have a life, but that includes her. I saw a glint of hope in his eyes. Hopeless na nga ang isang to. Tinamaan talaga sa kapatid ni Dora. Anyway, what's your business here? Don't tell me magkasama kayo? Hindi naman siya mukhang nag-aakusa. Naghihinala lang. I rolled my eyes. Well, para sabihin ko sa'yo, wala talaga siya dito. That's the only thing that I can say. Sagot ko. He nodded, respecting my answer. I also asked for his number. Siguro pagbalik ko ay susubukan kong tanungin si Pina, what's the risk call between them? Nahihilo na kasi ako sa kanilang dalawa. Brianna, let's go. May diin na sabi ni Hilton. Hindi ko man lang namalayan na nasa tabi ko na pala siya. Hindi ako nagpahalatan na nasindak ako. Bye, Collins. I have to go. Tumango lang siya. Akala ko ay mauunang maglakad si Hilton. But to my surprise, he grabbed my hand and dragged me out of the store. Sobrang bilis niyang maglakad. Ang haba kasi ng bias niya. Paano naman ako? Ang hirap pang mag-keep up sa space niya dahil naka-heels ako at masakit din ang paltos ko. Teka lang, umalma na ako ng matapilok at mahulog ang sapatos ko. Yung sapatos ko! Tumigil naman siya at tiningnan ako. Bakit ba kasi nagmamadali? Bulong ko habang hinihimas ang paa kong nasaktan. Relax lang, 5 minutes. Sabi ko habang dinadampot ang sapatos ko. I was caught off guard when bent one of his knees. Nagpanik agad ang kalooban ko. Shit heart, relax. Anong gagawin mo? Hindi naman niya ako sinagot. Instead, he removed the other shoe and checked on my knees. Baka mabaho ang paa ko. I did not expect his next move. Before I can step back, ay nagawa niya na akong pangkuin. Parang mga hayop na pinakawalan ang puso ko. My heart beats like crazy. Aatakihin pa ako sa puso. Utang na loob heart, tama naman na. Maawa ka na sa sarili mo. Tinakasan na siguro ako ng katinuan. Kanina pa kami nakabalik sa suit, pero naiwan pa ata sa mall ang utak ko. Ako na lang mag-isa. Dahil pagkahatid sa akin ni Hilton ay umalis din siya. Hindi na nga siya nagpalit ng damit. I have no idea where he is right now. Napagpasyahan kong magbabad sa bathtub. Sa kabila ng magulo kong estado ay nagawa ko pang mag-wine. Oo, sayang naman kasi. May pa-wine ang hotel. I removed my dress, completely naked. Nilubog ko ang katawan sa tub. Hanggang dibdib lang ang tubig. Natatabunan ng hubad kong katawan ng mga bula. Habang ninanamnam ang wine at ang comfort na hatid ng tubig sa katawan ko, hindi ko na namalayang nakaidlip na pala ako. I abruptly opened my eyes. I am almost drowning. Hingal na hingal ako dahil sa panaginip ko sa aking nakaraan. As I stood up from the water, nanginginig ang buo kong katawan. Mabilis kong kinuha ang tuwalya at tinuyo ang sarili ko habang tulalang nakatingin sa kawalan. After some time ay nagbihis na ako. Kung ano na lang ang nadampot ko, iyon na ang aking isinuot. It was a see-through, lacy lingerie. Hindi na ako nag-abalang mag-bathrobe. Total naman ay wala akong planong lumabas. Binalikan ko na lamang ang may laman pang bote ng wine sa bathroom. Nilaklak ko ito direct from the bottle. I so wanted to drown that dream. Laugh dryly. Sino bang niloko ko? For years, I have been convincing myself that it was just a bad dream. But then, I have a living proof. Nilunod ko na lang ang sarili ko sa alak. Bahala na bukas. I badly want to forget. Badly. Mababaliw na ako sa sobrang sakit nitong puso ko. Dapat, manhid na to eh. Gago ako.
Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ko. Iniwan ko si Brianna mag-isa dahil mababaliw na ako kakaisip sa kanya. But I guess, being away from her doubles the madness instead. Nasa bar lang naman ako ng hotel. Even the other nights I stayed here, I will drink a few, just enough to make me numb. I have been an asshole to her. I am a sick fool who can't admit that I'm still fucking into her. She is clearly hurting. The things I did was irrational. I know, but my ego works instead of my brain. The pain resurrects as I reminisce the past. I can't believe I am actually kneeling in front of her, bearing my heart out just to keep her from leaving me. Wala eh. Mahal ko. Kaya ayaw ko siyang mawala sa akin. Kung nagmumukha akong tanga, ayos lang. If this is only the way for her to take me back, then why not? Brianna, take me back, please. I can't live without you, I pleaded. Hilton, get up. Parang awa mo na. Don't make this hard for me. Tumayo ka na, please. Seeing you like this kills me. Umiiyak na siya. Hindi ko siya maintindihan why do we have to break up kung pareho lang din naman kaming nasasaktan. But letting you go kills me too. Patayin mo na lang kaya ako. Parehas lang din naman yun. Matigas kong sabi. Hilton, mahal na mahal kita pero tama na. Look at yourself. This is not my Hilton. He is strong and dominant. Not like this. Umiling niyang sabi. Pain and agony is written all over her face. I don't want to see her hurting, so I stood up. This Friday, hihintayin kita sa tagpuan. Brianna, please, take me back, I said in despair. I left her. Friday came, at gaya ng sabi ko ay naghintay ako sa kung saan nagsimula ang lahat sa amin. The place where I realized that she is the one. The place that witnessed how our love bloomed. Hindi ako mapakali habang naghihintay. I hold tightly the red velvet box na nasa akin na para bang isa tong stress ball. As the minute pass, anticipation kill me. I am being hopeful that she would take me back. I know she loved me. I can feel it in my heart. I just let her love for me is enough to fight for our love as well. Lumipas ang mga segundo, minuto at oras. Unti-unti nang namamatay ang pag-asa ko. I saw a female silhouette approaching. Para akong nauupos na gasera, na bigla na lamang nagliyab. I was so happy back then. She's taking me back. I mattered in happiness. Tonight, I will make sure that she will never think of leaving me again. I am gonna marry her. Sobrang lawak ng ngiti ko habang hinihintay siya na makalapit sa akin. Sa tuwa ko, I almost ran to her but stopped mid-track when I saw who it was. She is not the woman I am waiting for. She is not my Brianna. I can almost hear my heart tear apart. Caroline, what are you doing here? Sir? A voice made me snap out of the trance. It was Reed. Sir, I think you had too much. Formal niyang sabi. Tumango ako bilang pagsang-ayon. I think so too. I paid my drinks, it went up. Back to her. Binuksan ko ang pinto at agad na pumasok. Nakatulala pala ako habang iniisip ang masakit na pagkakataong yun nang iniwan ako ni Brianna. Nawala lang naman ang kalasingan ko sa aking nakikita ngayon. Nakasalampak lang naman si Brianna sa carpeted floor, wearing nothing but a daring lingerie while holding a bottle of wine, almost empty. You're a pain in the ass, woman, I hissed, walking towards her. From where I am standing, I can almost have a glimpse of her most precious body parts. Napalunok ako. Ano bang pinagagawa niya? Is she aware that I have been housing a boner because of her? Nandito ka na pala, she said, almost swallowing her words.
Nakangisi pa ito. Pulang-pula ang mukha niya. Not to mention her hair is damp. She is perfectly sporting that seductress look. Napamura na lamang ako sa aking sarili. I cursed loudly when my blood gushed more down to my hardened member. We need to text tomorrow, or else I will lose my mind and sanity. Brianna stand on her feet. Muntik na siyang sumubsob kung hindi ko pa siya nasalo. Inalalayan ko siyang tumayo. Nakakadistract ang suot niya. "Hilton," she called me with her sleepy eyes. "Oh, bakit ngayon ka lang?" Kumapit siya sa braso ko. I stiffened dahil dumidikit sa akin ang dibdib niya. Nahigit ko ang hininga ko. "Hoy," tinapik niya ako sa pisngi. "May sasabihin ako sa'yo. Listen, okay?" She is really drunk. Sinampal na naman niya ako dahil hindi ako sumasagot. Napabuntong hininga na lamang ako. She's always like that when she's drunk. "I'm listening," sabi ko. Suminok pa siya tapos tumawa. Iyong bagahe ko? Suminok na naman siya. "What about it?" Pinipilit ko naman siyang umayos dahil nahihirapan akong buhatin siya. "Nasaan ang bagahe ko?" "It's in your room," I answered and opened the door of her room. "Hindi," umiiling siya. "Hindi akin yun. Maling bagahe yung nakuha nyo." Napakunot naman ang noo ko. What is she talking about? Alam mo ba ang hirap mamili ng susuotin? Kapos lahat sa tela, tapos sinasabihan mo pa ako na, "Change, change." Hinampas-hampas niya ako sa dibdib ko. She always do that when she's mad at me. Parehas lang naman ang laman nun. Mukha akong pokpok. So that explain the skimpy clothes she wear every day. It was hellish seeing her wear those. Nakakapag-init pa ng ulo kung paano siya titigan ng mga lalaki. Akala mo ay wala ako sa tabi niya. Ang sarap dukuti ng mga eyeballs. Damn those bastards. Ang babae namang ito ay hindi man lang napapansin. Shit talaga. Kung alam ko lang sana ay ibinili ko siya agad ng damit. "Bakit hindi mo agad sinabi?" tanong ko sa kanya. The only good thing when she is drunk is she answers. Kaya nga, I love to talk with her kapag lasing siya. I smiled at the memory. Paano ko sasabihin galit ka? Laging umuusok yung ilong mo. Dinutdot niya pa ang ilong ko, sabay hampas sa akin ng malakas. "Aray, Brianna!" Reklamo ko. Hindi ko na talaga kaya. No matter how I love being close to her ay may nagagalit sa akin. I remove her hands on my nape. She's a temptress. Inayos ko siya sa pagkakahiga sa kakinumutan para takpan ang lantad niyang dibdib. Kumuha ako ng basang face towel at pinunasan siya. Hindi nagtagal ay nakapikit na siya, dala siguro ng antok at kalasingan. She reeks with alcohol. Hindi pa naman siya sanay uminom noon. I was about to leave when I heard her sob. Napabalik ako sa tabi niya. Her shoulder slightly shakes. "Brianna, what's wrong?" Masuyo kong tanong. "Masakit," ungot niya. She continues to sob. Binalot agad ako ng pag-aalala. "Saan ang masakit sa'yo?" Dumilat siya at tinaas ang kanyang hintuturo. She then pointed out it to her chest. "Yung puso ko, sobrang sakit." Basa na ng luha ang pisngi niya. I immediately wipe it away with my hand. "Ayoko na. Ang sakit-sakit na. Pagod na ako." Yumugyug na ang balikat niya. "Hindi ko na kaya." She finally break down. Guilt seeped to me. Gaya pa din ng dati ay kahinaan ko ang mga luha niya. I curls myself even more. Paano ko siya nagawang saktan ng ganito? My Brianna is a strong woman. Hindi siya basta-basta umiiyak. My heart clenched as I hug her close to me. I am sorry. Paulit-ulit kong bulong sa kanya habang hinahalikan ang buhok niya.
She hugged me back really tight, just like before. Her head is leaning on my chest. I hope she hears my heartbeat that only beats for her. Bahala na. Brianna, do you still love me? I asked, almost a whisper. I never stopped loving you, she said with her eyes closed. A smile creeped to my face as I hear her answer. That's it. I am taking her back no matter what. Wala na akong pakialam kahit iniwan niya man ako noon at ipinagpalit sa iba. I am willing to risk everything for her. This time, I won't let her go. If I have to steal away from her family, ay gagawin ko. She is mine to begin with. Ang sakit ng ulo ko. Malamang, magwalwal ka ba naman ng parang wala ng bukas? Pangbabalahura ng isip ko. Pabalik-balik ang tingin ko sa ceiling at sa taong katabi ko. I might be pretty wasted pero naalala ko pa ang katangahan ko kagabi. Now, I am regretting being drunk. Now what? Tanong ko sa sarili ko. I heave a sigh before my gaze went to the man beside me. Nanlalaki ang mga mata ko as I met his ash chocolate eyes. Nahigit ko ang hininga ko. My heart beats more faster. At hindi ako makahinga. Good morning, my Brianna, he said in his husky baritone voice. Then flashed his sexy smile. Excuse me as I faint. Hilton. Brianna, let's forget everything and just be with us. When things weren't broken. Can we? I find his words appealing and persuasive. Ang tanga kong mabilis pa sa 4:00 na tumango, ignoring the warning bells inside my head. Nadala ata sa mga commercial building at parang commercial model ng toothpaste ng ngiti ang gaga. Great, he said and his eyes gleamed with happiness. Now, let me have a good morning kiss. Before I can even react, his face moved close, and our lips touched. Bulta-bultahing kuryente ang dumaloy mula sa dulo ng labi ko hanggang sa buong katawan ko. It was not a simple kiss nor a wild one. It was slow and enticing. Gaga na kung gaga, but I kissed him back. Bawat hagod ay ninanamnam. It feels like it's our first kiss again. I am doomed. Napapikit ako nang maghiwalay ang mga labi naming magkahinang. I am out of breath. My Brianna, why don't you take a bath and change first? You have no idea how you affect me when you flaunt the jewels of yours. He said while staring on my... I swallowed hard. He's staring on my boobs. I was like a jack in the box na tumayo sa pagkakahiga, saka tumakbo sa banyo. I heard him chuckled. Leche. Mabilis akong naligo at inayos ang sarili ko. Namumula ang pisngi ko kapag naaalala ko kung paano niya ako titigan. Hindi na ako nag-abala pang mamili sa mga damit na luggage. Gaya ng sabi ko ay wala namang pagpipilian. I wore sweetheart dress na umabot naman hanggang sa tuhod ko. Pero para namang pinapackage ang dibdib ko. Paano na to? I kept facing back and forth. So ano na? His words keep on repeating inside my head. Brianna, let's forget everything and just be us when things weren't broken. Ibig ba niyang sabihin? Anak made me jump a little. May kumakatok sa pinto. Oh, wait, nandyan na. I composed myself. Makailang beses ko ding sinampal ang sarili ko para magising ako. Totoo ba talaga to? Without a choice, I went out. Sinalubong ako ng mainit niyang titig. Pati ata singit ko ay namula sa klase ng pagtitig niya. Pangit ba? Sorry, sabi naman kasi sa'yo, puro kapos sa tela yung nasa maleta. Himutok ko habang pasimpleng hinihila pataas ang damit para hindi lumuwa ang mountains ko. You look freaking hot, my Brianna. But that's just for me and my eyes only. He said in a calm yet dangerous voice. Kinikilig ako at hindi ko yun paliwanag.
Binigay niya sa akin ang quote. Here, cover yourself. Hindi mo alam kung paano ko gustuhin dukitin ang mga mata ng lalaking tumititig sa'yo. Especially that Minho. Sabi niya at napamaang ako. Ha? Si Minho? Hindi naman. Sabi ko. He rolled his eyes and raised a brow. Niemas. Ang hat niyang tingnan while doing that. Hindi nakakabakla. Control yourself. Ikaw naman heart, R lang. Sita ko sa sarili ko. You better not see him again, Brianna. You know how I get. Sabi niya nang may diin. Hindi na lamang ako nagsalita pa. Until this very moment ay naghihintay ako na may gumising sa akin. This is too good to be true. Me beside Hilton? Bahala na. Kontra ng isang bahagi ng utak ko. Alam mo yung mali pero wala ka nang pakialam. Sabi nga sa Tony G, na kanta, how can something so wrong feel so right all along? Pagkatapos ng huling meeting niya para sa araw na ito, we had a short tour here in Seoul. Pwedeng wag na lang matapos, pipinghiling na umuusal kong puso. We went to a park where golden shower trumpets grow. Sobrang tingkad ng kulay dilaw ng mga dahon. Feeling ko tuloy ay ako si Liza Soberano sa may X and Y's. Night came at pabalik na kami sa hotel. Habang nasa sasakyan ako, ay hindi ko maawat ang kilig na nararamdaman ko. Hawak lang naman niya ang kamay ko while I lean on his shoulders. Pasimple ko ding binalingan ng tingin si Buckler Reed. Mukha naman siyang walang pakialam. Aaminin ko, hindi ko kayang magsawalang bahala. Dahil alam kong this is not the reality, our reality. Bukas ay babalik na kami sa totoong mundo at sa mga buhay namin, sa kanya-kanya naming buhay. Something wrong? Napansin siguro ni Hilton na nag-space out ako. Nginitian ko siya ng tipid. Mas hinigpitan niya ang pagkakahugpong ng mga daliri namin. Bahala na talaga si Batman. Pinakauna ko na si Hilton sa suit at may kailangan lang daw siyang daanan sa management ng hotel. Okay lang naman dahil medyo kabisado ko na ang daan sa hotel. Binigay niya sa akin ang keycard para makapasok ako. I rode the lift and reached our floor. Huminto ako sa tapat ng suit namin. I bring out the keycard and unlock the door. Pumasok ako and only to be surprised. I gasped at the sight. There is a table set up in the sala for a candlelight dinner. Automatic na napangiti ako. I can finally say that my old Hilton is back. Sa tuwa ko ay parang gusto ko na lamang maiyak. Totoo ba talaga ito? I asked myself for the 9th time. The door behind me opened. I felt someone entered. Lumingon ako at sinalubong ang nakatayong si Hilton na may hawak na bouquet. Are you for real? Parang tanga kong tanong kahit kita ko naman na. He chuckled. How I miss that sexy chuckle. Why don't you check yourself? Nang kangisi niyang sabi at lumapit ako sa kanya and I poke his cheek. That's now how you do it. Umiling niyang sabi. Ha? Nagloading ako sandali, mga 1 millisecond. This is how you do it. His face moved close to me, met my lips, and gave me one deep kiss. Loko. Hinampas ko siya ng malakas nang maghiwalay ang mga mukha namin. Aray, reklamo niya. Para-paraan ka din eh. He grinned. That boyish grin swept me off my feet the first time I saw him. He handed me the flowers. Shall we? Iginaya niya ako sa nakaset up na table. He pulled a chair for me. Sobrang ganda ng background namin. The city light of Seoul. The other nights, I can seem to appreciate. But now, it's marvelous. Did you like it? Nakangiti niyang tanong. Tumango ako dahil hindi ko alam kung anong sasabihin. Kinikilig talaga ako. We began eating with a smile on our face. Para kaming timang na nagngingitian. We talk about the places we went to this morning. Bakit pala ang rude mo kay Minho?
Bigla naman naming napag-usapan ang nangyari noong tour sa factory ni Mr. Choi. Don't even mention his name. Sabi niya, hala, ang OA naman ito. Alam mo, he is nice and funny kaya. Bulol nga lang. Said half smiling habang inaalala kung paano niya sabihin ang apelyido ni Hilton at ang pangalan ko. Now you're smiling because of him. Napipi ko niyang sabi. I shut my mouth tightly. Do you like him? Tanong niya habang nakatingin sa akin ng masama. It is like telling me one wrong answer or I'll be dead. Shucks, kinikilig talaga ako. Oo, sabi ko. Nagtiim ang bagang niya. I wanted to laugh. He is really a possessive and jealous guy which both hated and love about him. Sayang lang at hindi na siya sa akin. That thought feels like someone squeezed my heart. As a friend, dugtong ko. Sana pinayagan mo na lang ako nung inaya niya ako. Wala ka naman palang appointment. He seems harmless. Nakakaawa naman yung tao. You should be nice to him. Business partner mo siya. Oh sorry, ang dad niya pala. Sabi ko while munching my steak. Asa, sabi niya at inirapan ako. Natawa naman ako sa kanya. Irap ka pa nga, utos ko. His forehead crest. Why would I do that? Kasi gusto ko? Abnormal ka talaga. Umiiling niyang sabi. Mahal mo naman. That slipped my mouth unconsciously. I always tell him that before kapag inaasar o nilalait niya ako. Buti alam mo, he answered. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Napalunok ng invisible laway. It's his line. Kinikilig ako. My heart went crazy. Heart, kalma. That made us both smile like lunatics. Huwag kang ngumiti. Saway ko sa kanya. Nahahawa kasi ako. Paki mo, sabi niya sa akin. Sarap na sarap ako sa pagkain at hindi ko lang alam kung sobrang sarap talaga o dahil sa sobrang tuwa ko. Pero kahit gaano ka-overwhelming ang saya sa puso ko, there is a nagging feeling inside me. Hilton. Oh, si Caroline. I swallowed the vial in my throat. Let's not talk about her. Remember? It's just you and me. Let's not ruin the night, my Brianna. May diin niyang sabi. Ngumiti na lamang ako. We spent the following hour savoring our wine. We were sitting on the couch, watching the night sky of Korea. How many times I dreamed of this for the past 6 years of my life. Feeling the warmth of his embrace again. I miss you, Hilton. I suddenly uttered. I thought he won't respond. I miss you too, my Brianna. He said, staring straight to my eyes. It's like through his eyes I can see through him. He kissed my forehead. That made me smile. Oh, ang sweet talaga ni Hilton. After some time, we called it a night. We went to our respective rooms with smiles on our face. Tiningnan ko ang itsura ko sa salamin. Mukha akong teenager na kinikilig. Nakakahiya. Ang landi-landi mo, girl. Sabi ng isip kong itsosera. I lay on my bed. Nagpagulong-gulong pa ako. Nababaliw na siguro ako. I can't sleep. Iyong pakaramdam na buhay pa ang utak ko. Hindi ko maramdaman ang pagod sa pag-iikot-ikot sa buong araw. Impit akong tumili habang tinatakpan ang mukha ko ng unan. Confirm, nabaliw na, sabi ng isip ko. Kanina pa talaga ako hindi maperme. Nakakailang ikot na din ako sa kama ko. Tumihaya, dumapa, tumagilid. Hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Kumilig at kinilig overdose siguro ako. Feeling hopeless ay tumayo na ako. Sa sala na lang ako magpapaantok. Magbibilang ng ilaw sa labas at baka sakaling antukin ako. I put on my slippers and bathrobe. Nakasuot na naman kasi ako ng mahalay na pantulog. I turned the doorknob and stepped out. I was startled when I saw Hilton. Kalalabas lang din niya ng silid niya. Our eyes met.
Parang huminto ang paligid just like the movies. Bahala na. He ran to me and I ran to him. We met halfway and our lips crashed. I wake up inside the embrace of strong arms. I inhaled his scent and smiled. Even if he sweat, he still smelled good. Iginala ko ang tingin ko. It is still dark outside. Ibinalik ko ang tingin kay Hilton na mahimbing ang tulog. He sleeps like a baby. I lift my hand and touch his face. Napangiti ako. He is one attractive man. With his stubborn jaw and handsome features, women flock on his feet. Maswerte ako. I am lucky to find a man as beautiful as him. Kaya lang ay sinayang ko. I touch his lips with the back of my hands. He has kissable lips at ang labi niya ang malambot. All his features are hard. Another thought crossed my mind. Napailing na lang ako. He is just a great lover. In the midst of dim light, I noticed the light from his phone na nasa nightstand. Someone's calling. Thinking it was an important call in the middle of the night, ay dinampot ko ito. The moment I saw the caller's name ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sinampal ng pagkakalakas-lakas. Nanginginig ang kamay ko as the call ended itself. A text popped up on the screen after. From Caroline. Hilton, let's talk. Your son is looking for you. Nagunahan sa pagtulo ang masagana kong luha. This is the slap I am waiting to wake me up. Tahimik akong humigpi habang pinagmamasdan sa huling pagkakataon si Hilton, the man I love with all my heart. If there is another life, I will find you, my love. Maybe that time, I won't let you go. I slowly get off from his embrace. I carefully went out of the room. Iniwan ko ang suitcase. Hindi din naman akin yun. Muli akong bumalik sa silid ni Hilton. He is still in the slumber. Kinuha ko ang nalilis na kumot para takpan ang hubad niyang dibdib. Yumukod ako to give him one last kiss. Goodbye, my love, I whispered. His forehead creased. I left the suit with a heavy heart. Sa bawat hakbang ko ay parang may shackles. It's hard to walk away. Pinalis ko ang mga traidor na luha. I fumbled to my phone inside my bag. I looked for a name in my contact list. When I found it, I pressed the button to make a call. After a few rings, the other line picked it up. Oh, Brianna, napatawag ka. He sounded like someone who was awakened up. I swallowed the lump in my throat so I can talk. Hey, sorry nga pala sa storbo. Panimula ko. Nasa Korea ka pa ba? Yup, but I am leaving tomorrow. Sagot niya. I sighed in relief. Pwede bang makahingi ng favor? I cringe. Bahala na. Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya. Okay, what is it? He finally replied. Same favor. I heaved a sigh. I woke up feeling great. Who would not? I just made love to the woman I love, but that was cut off short. Napabalikwas ako ng bangon nang makitang wala na pala siya sa tabi ko. Brianna? I called her but there was no answer. Where did she go? She won't leave without me. Nilibot ko ang buong suit but she's nowhere to be found. Nang hihina akong napaupo sa kama ko. A piece of paper caught my attention. Nakalagay ito sa nightstand. Dinampot ko ito at mabilis na binuklat. Nanginig agad ang buong pagkatao ko nang mabasa ang nilalaman nito. Nalungkot ako at tila ang galit ko ay umahon na naman sa aking dibdib. Nilamukos ko ang papel. You can't leave again, Brianna. Without second thought, I went to the management and asked for the CCTV footages. Nakakuyom ang kamao ko habang chinecheck ang mga footage. That's her. Turo ko sa isang monitor. Nagtatagis ang bagang ko. She can just leave me, gaya ng ginawa niya noon. I won't let her. Not this time.
Lalo akong nagngit-ngit nang makitang sumakay siya sa humintong sasakyan. What the hell? I called all the possible help I can get. I keep on facing back and forth. Hindi ako mapalagay kaninang madaling araw pa siya umalis. Hindi siya pwedeng makalayo basta-basta. My phone rings. I hurriedly answer it. Hey pal, I traced the plate number you sent me. Balita sa akin ni Zoren, a trusted friend who has connection here in Korea. Sino? Apparently, it was a rental car under the name of Collins Ferrero. Bullshit. Nasapok ko ang noo ko. It's like deja vu. Iniwan din niya ako with that guy sa Tagaytay. Ilang lalaki pa ba ang karibal ko sa kanya? I clearly heard her said that she still loved me. Ano yun? Why did she leave without telling me? Any other information? Brianna and this Ferrero is heading to the airport. I still have to check their flight details. Mabilis akong nagmaneho patungong airport. I can't believe she's leaving again with that guy. Ang bilis ng pagmamaneho ko, but nothing beats my heartbeat. Nang marating ko ang airport, I park as soon as possible. Mabuti na lang I already pulled some strings. Nagpalingalinga ako para hanapin siya. Alam ko na nagmumukha akong tanga. Maliwanag pa sa sikat ng araw that he did not choose me. Pero kung kailangan kong magmakaawa ulit ay gagawin ko. Siya ang kailangan ko. Selfish na kung selfish at wala na akong pakialam dun. I regretted what I did 6 years ago. If only I am strong enough like her, dapat noon pa lang ay binawi ko na siya. Kung hindi lamang ako naduwag. Kung sana hindi ako nagkamali, puro ako sana. And don't want that now. I badly want my Brianna back. Weak and hopeless na napaupo na ako while watching how people come and go sa loob ng airport. I don't give a damn kung pinagtitinginan nila ako. Ilang oras na ba akong nakatanga dito? Tumunog ang aking telepono. Sir, Miss Brianna just entered the Philippines. Sabi sa akin ang nasa kabilang linya. My grip loosened, kaya bigla na lang bumagsak ang telepono ko. Namanhid ako. I was not able to move for a moment. Sir, I saw Reed in front of me. We have to leave. You still have to catch the anniversary. He said formally. Wala akong buhay na tumayo. Once again, her love for me was not enough reason for her to shoot me. Dumb her selfishness. For the second time, she left me. It's over. I smiled bitterly. Muli ay nagbalik na naman ako sa nakaraan. It has been 5 months since my Brianna left. From then, wala na akong ibang ginawa kung hindi ang ibuhos ang panahon ko sa Recaforte Liquors. We finally defeated my dad's half-brother na gustong agawin ang company na pinaghirapan ng aming pamilya. Kahit papaano ay stable na ang kumpanya. My father is getting better too, thanks to our mom, who was always there to stand for our family. Kasalukuyan kong inaayos ang mga gamit kong dadalhin sa aking pag-alis. I am going to Malaysia. I will stay by her side kahit na awayan niya ako at awayan niya ako. I know she needs me. I wanna be there for her, for my Brianna. Napangiti ako. I am actually imagining what will be her reaction pag nakita niya ako. I missed her so bad. I was dragged out from my happy thoughts when I heard the doorbell. Binuksan ko ang pinto, and I was surprised to see Caroline, my ex-girlfriend, standing in front of me. The last time I saw her was when I waited for Brianna sa aming tagpuan. Hi Caroline, I don't want to be rude, but I don't think I can let you in. You see, I have a flight to catch. Sabi ko sa kanya. Natigilan ako when she started crying. Hey, what's wrong? Nagtataka kong tanong. Hilton, nanginginig ang balikat niya. She hugged me, and I was caught off guard. Bakit? Nag-alala ako sa kanya. She's still a friend of mine after all. Hilton, buntis ako.
she said while sobbing. "What? You got me pregnant. I am sorry." Parang tumigil sa pag-inog ang mundo ko. "I got Caroline pregnant. I was dumbfounded. I am such a fool." That night, when Brianna did not show up, I was so broken. Nagpakalasing-lasing ako. Sinamahan ako ni Caroline. The next thing I knew, I woke up with a terrible headache. But that was not the worst thing. I was lying in bed with Caroline naked. May nangyari sa amin. Ginapangan ako ng guilt at takot. What would my Brianna say? Being drunk was not an excuse. I cheated on her. Kaya naman I was not able to bid goodbye to her. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Now, I am fucked up. I got Caroline pregnant. Nalaman ng pamilya niya and they were furious. My family did not say anything, but my mother was the one who is disappointed. I am more than disappointed of myself too. Things became complicated. Wala akong nagawa but to stay beside Caroline. Araw-araw ay para akong pinapatay habang nag-iisip kung ano na ang nangyayari sa babaeng mahal ko. I am physically present with Caroline, but mentally absent. I don't love Caroline. The least thing I can do is to be nice with her and be there for my son. Mas lalo lamang akong na-stuck with Caroline when Aristotle, my son, was born. He was so beautiful. He is the one who keeps me sane at that time of my life. But there is a big swallow in my heart. I badly miss her, and before I lose my mind, I had her followed. Yes, I am such a greedy jerk. It has been more than a year with no news about her. My hired investigator finally called me one day. I was so excited. I received that report. Tiningnan ko ang isang larawang kuha ng investigator. I gritted my teeth as I can clearly remember what he said. Miss Roa got married after a month she arrived in Malaysia. Ang sabi, ang asawa daw nito ang tumulong sa pagpapagamot ng mama niya. Now, she have a daughter. It shook my ground and broke my world into pieces. Nalamukos ko ang litratong hawak ko. In the picture, she's holding a baby in her arms. I laugh without humor. She married for money? Really? Since then, I diverted my attention to my son. As time passed, hindi lang pala ang anak ko ang inaalagaan ko, pati na rin ang galit ko kay Brianna. So when I saw her again, I was so confused. Gusto kong maghigante, but something stops me. She has no idea how my mind turned upside down when I saw her for the first time in 6 years. My heart skipped a bit. My Brianna in flesh. Who would have thought that our children will brought us together? What a small world, isn't it? Time refined her beauty. Gone is the simple woman. Now, she's more alluring. She does not know how much effort I gave just to stop myself from staring at her face. But then, anger and jealousy crept to me as I saw the love and care she has for her daughter. That should be my kid. I said to myself that she is no good for me. Dapat ay umiwas ako. Yet, I did was the opposite. I became a stalker, taking every chances to have a glimpse of her. Pati anak ko, ay ginawa ko pang excuse makalapit lang sa kanya. Sinabi ko sa kanya that she should stay away from me. Nababaliw na kasi ako. Kung ano-anong nasabi ko sa kanya because of that green-eyed monster inside of me. I was freaking enraged when I saw her with his husband to Damascus' son's birthday party. Muli ay bumalik sa akin kung paano ako nang galiite nang makita ko sila. Bakit pa ba siya bumalik? Para saktan ako ulit? Para ba patunayan na may mas higit na lalaki kaysa sa akin? The next thing I did was beyond comprehensible. Nawala na talaga ako sa katinoan ng mga oras na yun. Kinuha ko siya sa pinagtatrabahuhan niya. I even used connection just to get her at maipasok sa kumpanya ko. So much for keeping distance. Buska ng isip ko.
I am a cunning man. Alam ko na iniiwasan niya na naman ako. Pero ako naman itong gumagawa ng paraan para magkalapit kami. I have been cursing myself for my self-action. Ni hindi ko naisip na may asawa siya for Pete's sake. The elevator incident, I just lost it. Hindi ko na napigilan ang halikan siya. The moment our lips touched, I was too lost, especially when she responded. Sa pagkakataong iyon ay tila nagbunyi ang traidor kong puso. Napuno ako ng samot-saring emosyon, pero isa ang nangingibabaw. Satisfaction. Napuno ako ng pag-asang muli siyang babalik sa akin. When she ran away, I was left smiling like an idiot. She took my word seriously. Although nakokonsensya ako that she had to take the stairs sa takot niya sa akin. Parang gumuguho ang mundo ko dahil sa ginawa sa akin ni Brianna ngayon. Sa ikalawang pagkakataon ay iniwan niya na naman akong mag-isa. Hindi ko alam kung bakit hindi niya kayang panindigan ang mga nangyari sa amin ng gabing iyon. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal niya para ipaglaban naman ako? Pero hindi ko din siya masisisi dahil sa makalipas na 6 na taon ay hindi ko din naipaliwanag ang sarili ko sa kanya. Itong araw na to ang nagpaalala sa akin kung gaano kapait ang magmahal dahil sa loob ng 6 na taon ay hindi na siya nawala sa isip ko. Ang akala kong galit na bumabalot sa puso ko ay ang pagkamis lamang pala sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan itong pagsubok na ito. Pero dahil sa ginawa niya sa akin ngayon, ay unti-unti na akong nanghihina at nawawalan ng pag-asa na muli ko pa siyang mapapabalik sa aking mga kamay. Matuling lumipas ang 1 buwan. Everything went back to normal. Normal meaning before Hilton enters my life for the second time. Hindi na ako bumalik sa Ricaforte liquor. Wala na din akong pakialam. Hindi na din ako nagtangkang bumalik sa La Trinidad. May bago na akong trabaho. Tinulungan ako ni Stevan na makapasok sa isang school supply company. Now, I am just doing just fine. Fine nga ba? Singit ng kontrabida kong isipan. Hay, ewan. Nagpapasalamat na lang talaga ako kay Collins. He was kind enough to pay for my ticket without asking any question kung anong nangyari sa akin sa Korea. I tried to repay him, pero tumanggi siyang tanggapin ang bayad ko. Hindi din naman siya na humingi ng kapalit. Sobrang dami niya sigurong pera kaya wala na siyang pakialam doon. Siyempre, walang nakakaalam kung ano ba talagang nangyari. Pagbalik ko ay pinutakti ako ng mga tanong ni Pina. Sumakit ang ulo ko kakapalusot. Hiningaan niya pa ako ng pasalubong. Diyos ko, kung alam niya lang talaga. Anong ipapasalubong ko sa kanya? Pusong basag? O anak, mag-iingat ka, okay? Huwag maglilikot. Makinig sa sasabihin ni teacher. Huwag hihiwalay sa mga kaklase. Bilin ko kay Lavina. Ngayon kasi ang field trip nila sa isang Science and Technology Museum. Yes, ma'am. Sumaludo pa siya sa akin. Pinasadahan ko ng tingin ang anak kong excited na. She really looks good on her uniform. Mukha din siyang RK. Kaya naman napangiti ako. O siya, nasa na ang kiss ko nang makaalis na kayo? She leaned forward and gave me a peck on my cheek. Bye-bye, ma. I love you. Nakangiti niyang sabi. I love you too, anak. Sagot ko naman. Binalingan ko naman si Stevan na maghahatid kay Lavina sa Morris. O Stevan, please pakiingatan nitong anak ko. Sabi ko sa kanya. Noted, madam. Nakangisi niyang sabi. Ako? Wala ba akong kiss? Hirit naman niya. Gago, sapak gusto mo? Pasimple kong sagot at baka marinig ng anak ko. He just laughed out loud. Masaya kong tinanaw hanggang sa mawala na ang sasakyan ni Stevan. Ako dapat ang maghahatid kay Lavina. But I am too coward. Oo na, natatakot ako na magkita kami ni Hilton after what happened in Korea.
Gusto ko na lang mamuhay ng matiwasay. Matiwasay kahit hindi naman masaya. May side comment na naman ang mahadera kong isip. Masaya naman ako. My daughter makes me happy. Depends ako na parang may kaargumento ka talaga ako. Pero kulang. Sagot ng sarili ko rin. Tinigilan ko na lang ang pag-iisip dahil baka mabaliw lang ako. Girl! Ang matinis na boses ni Pina ang nagpabalik ng diwa kong naglalakbay sa Korea. Oh, hindi ka yata nagpasabing darating ka? Tanong ko habang pinapapasok siya sa apartment. Ay, dapat ba may pa-heads up? Umupo siya sa munti naming sofa. Well, dinalaw kita because I am so bored, sabi niya sa akin. Ang sabihin mo, hindi ka maperme sa isang lugar ng matagal. Pangbubuska ko sa kanya. Sinamaan niya naman ako ng tingin. Anyways, highway, nasan si inaanak? Nagpalingalinga pa siya para hanapin sa akin ang aking anak na si Lavina. May field trip sa museum, sagot ko. Ganun ba? Sayang, later ko na lang ibibigay itong mga pasalubong ko sa kanya. Saan ka na naman galing? Tanong ko sa kanya. Sa Cebu, girl, sabi niya habang ngumunguya ng pizza ang dala niya at napailing na lang ako. Masaya niyang ikinuwento sa akin ang naging trip niya sa Cebu habang kumakain ng pizza. Hindi talaga siya nauubusan ng chika. Madalas naman niyang naiikwento ang mga lalaking nakikilala niya. Hindi ko tuloy napigilang magtanong. Pina, how about Collins? Hindi ko na naituloy ang sasabihin dahil nakasimangot na siya. Naha-high blood talaga ako sa taong yan. Sabi niya. So, kailan mo balak tapusin yung fun run nyo? Depende. Kapag siguro naubos ko na ang pera kong pambili ng tickets. Tumatawa niyang sagot. At saka, hayaan mo na nga yun. Suway niya at tumayo na. Mabuti pa gumala na lang tayo. Girl bonding. Wala na akong nagawa ng kalad ka rin ako ni Pina papuntang mall. Sa salon kami dumiretso. Sasamahan ko lang dapat siya. Wala naman kasi akong balak ipaayos sa akin dahil okay pa naman ang buhok ko. Hindi na ako nakapalag nang pagtulungan ako ng mga baklang nasa parlor. Siraulo kasi tong si Pina. Hindi pa nakontento si Pina sa pagpapakulay ng buhok ko. Lahat ata ng services na offer ng salon ay inavail na namin. Pati kilay ko ay hindi pinalagpas. Sobrang sakit palang magpa-threading. Ilang oras na kami dito at ilang magazine na nga ang mga nabuklat ko. Huling ginawa ang pedicure at nagpa-puts pa kasi. Bahala nga si Pina, siya naman ang magbabayad. Dahil kung ako lang, ay para kay Lavina lang ang lahat ng pera ko. Daig ko pa ang kung saan rarampa. Ikaw ba naman ang i-treat from head to toe? Malapit nang dumilim nang matapos kami. Itinext ko na lang si Tatara na sa kanya muna si Lavina kapag dumating na ito. Ang sabi kasi ay ihahatid ng school bus ang mga bata, door to door pagkatapos ng field trip. Umuwi na kami sa bahay. I expect na nasa bahay na si Lavina pagdating namin. Kinatok ko ang katabi naming apartment. Ito ang unit ni Tatra. O ate, nandito ka na pala. Pinagbuksan niya ako. Tra, si Lavina. Tanong ko. Wala pa nga ate. Hindi mo ba natanggap ang text ko? Ginapangan agad ako ng kaba. Girl, what's wrong? Tanong ni Pina sa akin. Wala pa kasi ang anak ko, si Lavina. Hinanap ko agad ang number ko sa Morris. I kept on facing Park and Port habang hinihintay sa sumagot ang kabilang linya. Girl, pumirmi ka nga. Nahihilo na ako sa'yo. Sabi ni Pina sa akin. Nasa sala kasi kaming tatlo. Naghihintay. Every second ay lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Something is wrong, nararamdaman ko. Ayoko namang magpatalo sa kaba. Girl, alam mo, pumunta na kaya ako sa Morris. I keep on fidgeting my fingers. Maghintay na muna tayo, girl. Baka magkasalisihan na kayo. Baka na traffic lang. Pinapakalma naman ako ni Tatra at Pina, but I cannot until I see my daughter. I thank all the heavens when they pick up my call. Ma'am, good evening. This is Brianna Roa. My daughter is Lavina. Kasama po siya sa nag-field trip.
May I ask kung bakit hindi pa po nakakauwi ang anak ko? Ma'am, we are very sorry. We are currently having a situation as of the moment. Rest assured that we are doing our best to secure the children. As soon as we get an update, I'll get back to you, ma'am. Magalang nitong sabi. Ano po bang nangyayari? Isa po sa mga bus ang hindi pa naihatid ang mga sakay nito. We are trying to locate its location as of now. Hindi po namin makontak ang driver at in-charge faculty. Please stay in the safety of your homes na lang muna, ma'am. Nanlamig ang buo kong katawan. Anong sabi? Magkasabay na tanong nila Tatra at Pina. Hinahanap pa daw ang isang bus. Si Lavina. Baka kung ano nang nangyari doon. Baka kasama siya doon sa bus na yun. Naiiyak na sabi ko. Girl, huwag ka munang mag-breakdown. Magdasal na lang tayo. For sure naman na hindi papabayaan ng Morris ang mga bata. Sabi ni Pina. Oo nga ate, baka kaunting aberya lang. Sigunda ni Tatra. Panay ang sambit ko ng panalangin. Every passing minute is killing me. Pakiramdam ko ay ang tagal-tagal ko nang naghihintay. At wala pa rin akong balita mula sa Morris. Gabi na pero wala pa rin dumadating na school bus. Unknown number appeared on my screen. Mabilis kong dinampot ang cellphone kong nasa lamesa para sagutin ang tawag. It might be from the school o kung sino ba. Hello? Ikaw ba ang magulang ni Lavina Roa? Boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Oo, ako ang mama niya. Nakaabang sa likod ko sina Tatra at Pina. Pawang nag-aalala din. Binibigyan ka namin ng 24 oras, 5 milyon kapalit ng buhay ng anak mo. Napaluha na ako at halos mabuwal sa kinatatayuan ko. Para akong tinakasan ng lakas. Anong ginawa niya sa anak ko? Naghahalo-halo na ang nararamdaman kong takot at galit. Wala kaming gagawin kung ibibigay mo ang hinihingi namin. Sabi nito. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilan ang paghikbi. Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang sasaktan. Kahit na nakikiusap ako ay nagpupuyos ang damdamin ko sa galit. Paano nila naaatim na saktan ng isang bata? Huwag na huwag kang magtatangkang magsumbong sa otoridad. Kung hindi, pugot na ulo na ang makakauwi sa inyo. Hindi ako magsusumbong. Ibibigay ko ang hinihingi nyo para iparinig nyo muna sa akin ang anak ko. Sabi ko, sandali at sandali namang nanahimik ang nasa kabilang linya. Mama, pumailan lang ang umiiyak na boses ni Lavina. Lavina anak, naririnig mo ba si mama? Pati ako ay umiiyak na din at humahagulhol. Para akong isang nauupos na kandila. Gusto ko na pong umuwi. Naputol ang sasabihin ni Lavina at nakipag-usap muli ang lalaki sa akin. Siguro naman ay sapat na yon. Kapag hindi mo na ibigay ang pera sa tamang oras, pasensyahan na lang tayo. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. The line went dead. Hello? Hello? Nag-iiyakan na kaming tatlo. Sana ay huwag nilang saktan si Lavina. Ikakamatay ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Walang haba sa pagtulo ang mga luha ko. Naninikip ang dibdib ko sa isiping maaaring mawala sa akin si Lavina. Sana ko kukuha ng 5 milyon. Napasalampak na ako sa sahig habang sapo ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong dapat isipin. Ang kaligtasan ba ng anak ko o saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sasaktan nila ang anak ko kapag hindi ko naibigay ang ransom. Pumunta na kaya tayo sa polis? Suwestyon ni Tatra. Umiling ako. Kung sa Morris, siguro naman ay may magagawa sila. Pananagutan nila ang safety ng mga bata. Dagdag ni Pina. Hindi pwede. I can't risk it. Buhay ni Lavina ang nakataya. Sa gulo ng isip ko ay hindi ako makapag-isip ng maayos. Nangingibabaw sa akin ang takot at pangamba sa kaligtasan ng anak ko. Girl, tawag sa akin ni Pina. He can help you. Bakas ang kaseryosohan sa boses niya. Gone is the playful Pina. Napaangat ako ng tingin sa kanya. There's this look in her eyes that is too familiar that I get what she's about to say. Ang papa ni Lavina. Oh God, parang umurong ang luha ko.
Hindi na halos ako humihinga dahil sa samot-saring negatibong emosyon sa loob ko. Nanginginig ang kalooban ko. Wala na akong panahon para magdalawang isip pa. Natatakot akong harapin siya pero mas nangingibabaw sa akin ang takot sa posibleng mangyari sa anak ko kapag nagpakaduwag na naman ako. Gaya nga ng sabi ni Pina, I have to face him. I have to be brave para sa anak ko. I know it's not that easy pero kailangan kong malampasan yun. Inassure naman nila ako na nandito sila para sa akin. Ate, I'll come with you. Sasamahan ka namin, girl. Nagpresenta si Tatra at Pina na samahan ako, pero tumanggi ako. Salamat sa inyo, but I have to do this on my own. Hintayin nyo na lamang ako. Babalik ako as soon as possible. Sabi ko, mas mabuti nang may nag-aabang ng update mula sa Maurice habang gumagawa ako ng paraan. Milyones ang hinihingi ng mga kidnapper. Ang akala siguro ng mga ito ay mayaman kami because my daughter is studying in one of the most expensive schools sa bansa. Kahit ibenta ko pa lahat ng organs ko, hindi yata ako makakakuha ng ganyang kalaking halaga. Isa pa ay napakaliit lang ng panahon na ibinigay nila na palugit. Dito na lang po, sabi ko sa driver ng taxi at nag-abot ng pamasahe. Bumaba ako ng ilang block bago ako sadya kong bahay. I feel tense and anxious. I have no idea how things will turn after this. I just need to have that ransom money to save my daughter. Para makabalik na ang anak ko. Nandito na ako. I am standing in front of a big mansion sa loob ng isa sa pinaka-eksklusibong subdivision dito sa Pilipinas. Ipinilig ko ang aking ulo. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Hindi ko nga alam kung paano nakarating dito o nandito ba ang sadya ko. Kahit naninigas ang mga paa ko ay pinilit kong humakbang. Sa bawat hakbang ay nananalangin ako na bigyan sana ako ng lakas na loob na harapan ng isa sa nakaraang ayoko na sanang balikan. Never did I think of this moment kung saan kailangan ko muling buksan ang isa sa madilim na bahagi ng buhay ko. Matagal ko nang binaon ang alaalang iyon, making myself believe that it was just a bad dream. Although I never succeeded, it's impossible. I just learned to live with it and accept that it happened. If it did not happen, I won't have Labina. Nakabukas ang gate ng bahay. Nagtago ako sa mga halaman at hinintay na magsialisa ng iilang mga sasakyan. Parang nagmamadali ang mga sakay nito. Nang makakita ng pagkakataon, ay mabilis akong pumuslit at pumasok. Bukas ang front door. Abot-abot ang tahip ng dibdib ko. Bahala na. Tumakbo ako papasok sa front door ng mansyon. Sabay-sabay na naglisilingunan ang mga taong naroon. Natigil sa kung anuman ang pinagdidiskusyonan. Napaawang ang labi ko. I did not expect to see the whole family, pero wala ang taong sadya ko. Brianna? There is a deep frown in their faces. What are you doing here? Tanong nila sa akin. I swallowed the lump in my throat. Nandito po ba si Hilton? Naiiyak kong tanong. Oo, iha, but parang awa niyo na po. I have to talk to him. Sabi ko na nagsusumamo sa kanila. I know, nagulat sila sa biglaan kong pagsulpot when I have nothing to do with them anymore. I am sorry, Brianna. I think this isn't the good time. You see, we have a situation right now. Malumani na sabi ni Tita Felicia, but I have a situation too. Nagmamakaawa po ako. This can't wait, I said in full of desperation. Iha, please understand. He is in the library. Charles Darwin spoke. There is a scrutinizing look on his face. They called me, but I never looked back. Instead, I ran to the grand staircase. Mabilis kong tinungo ang library, thinking I still know where it is correctly. Tinulak ko pabukas ang pinto, and I saw 3 men inside. Mabilis na hinanap ng mga mata ko si Hilton.
My heart beats erratically like the first time I saw him after 6 long years. This sounds crazy because as of the moment, my issue of the heart is not my priority. I cannot entertain the thought that I missed him. He is facing back and forth, holding his phone, talking to someone. From where I stand, I can see how his facial muscle move in frustration. The 2 other men were caught off guard, kaya hindi na nila ako napigilan. "Hilton!" I cried. My heart is beating too loud that I can almost hear it. He stiffened for a split moment, then turned his back abruptly. His forehead is in deep frown habang nagtatagis ang bagang niya. Our gaze met. There were too many emotion in his eyes. "What are you doing here?" Asik niya at napalunok ako. "I really need your help, please." I sobbed. Hindi na ako nag-abalang itago pa ang panghihina ko. "I can't help you." Derechahan niyang sagot. Umiling siya. Nagmamakaawa ako. My voice is quivering. "Alam mo, Brianna, wala na akong panahon para sa'yo. My child is in danger." Parang may punyal na tumarak sa puso ko because of what he said. Subalit, I am not quite sure if this was because of her first sentence or the second one. I can't believe my heart can bleed more. Akala ko kasi ay nasaid na. Nanganganib din ang anak ko. Kinidnap si Lavina. I really need your help. Sandali siyang natigilan. His eyes are even darker now. Wala na akong malalapitan. Please save your daughter." My voice broke. Bumahana ang mga luha ko. Yumuyugyog ang balikat dahil sa paghikbi. My hands are clasped, begging the father of my child to save her too. His jaw slacked. Halos mag-isang linya ang kanyang kilay. He shook his head in disbelief. "Anong sabi mo?" "Si Lavina, anak mo siya," I said in a small voice. My heart breaks even more dahil alam kong hindi siya naniniwala and there is nothing I can do but pray hard that he will keep to help kahit na hindi siya naniniwala sa akin. He laughed without humor at napamaang siya. "Look, Brianna, I can see that you're desperate to save your daughter but you don't have to make up stories." Matalim ang tingin niya sa akin habang nagtatagis ang kanyang panga. "Please, maniwala ka." I begged like I've never begged before. Magpapaliwanag ako. Apil ako na nagsusumamo. Parang may bumikig sa lalamunan ko. "I am not making this up. Para mo ng awa. Hilton, pwede ba? Don't push it," he exclaimed. "Walang dyan naman, Clark. Pwede bang palabasin nyo na lang to? We both know that I never touched you," he said, emphasizing every word that he said. Anger is very evident in his voice. I wasn't able to speak. Sapu-sapu ko lang ang bibig ko, trying to stop myself from wailing. I feel so hopeless, but I don't have the right. Shivering, I bent my knees and bow my head. "Brianna," he hissed. "Wala akong kakayahang makalikom ng 5 milyon. Parang awa mo na, Hilton. Pangako, babayaran kita. Hindi ko alam kung paano but I will." Hindi ko alam kung naiintindihan niya ang sinabi ko sa kabila ng aking mga hikbi. Nagmura siya na parang walang bukas. I heard running steps from coming. "Kuya, nahanap na ang lokasyon ng mga bata," said a man's voice. Napaangat ako ng tingin. Hope ignite inside me. Dahil sa balitang narinig, I saw Charles Darwin standing in the doorway. "Let's go," Hilton said and grabbed the gun on the desk. "Sasama ako," sabi ko. "You stay here, woman." Pero I saw the look in his eyes that says no. "Save her. Wala na akong nagawa," I said under my breath. "Guard her. Huwag niyo siyang hayaang makaalis. Lock her up if needed," Hilton said in a stern, authoritative voice. Sabi niya sa isa sa mga lalaki doon. He turned his head to me and gave me a deadly stare bago lumabas ng silid.
I noticed Charles Darwin shook his head in disappointment before he followed his older brother. Nanghihina akong napaupo sa sahig, sapo-sapo ang aking luhaang muka. I lost it. I was motionless for a moment while I cried my heart out. Nang mahimasmasan ay dahan-dahan akong tumayo. My knees feel so weak. Akmang lalabas na ako nang pigilan ako ng isa pang lalaki. I have to go. Sabi ko sa malat na boses. Hindi po pwede, ma'am. Narinig niyo naman po siguro ang sinabi ni sir. Umiling na lamang ako. Kailangan ako ng anak ko. May diin kong sabi. Ma'am! Muli ay ako'y humakbang para makaalis na. Nang nasa hamba ako ng pinto, I stopped when I suddenly felt dizzy. I lost my balance. Hindi ko maramdaman ang mga tuhod ko. Before I fall down, everything went black. She suffered from emotional stress and exhaustion. She just needs some rest. Thank you, Doc, said a man's baritone voice. Mama? A small voice is crying. Mga ilang saglit ko ding narinig ang mga boses na iyon at naalimpungatan ako. I can hear voices and footsteps fading in and fading out. I also feel that someone's watching me. I feel disoriented, so I let myself adjust first. After some time, my senses finally activated. My recollection of what happened previously came crashing down to me like a river. Lavina! Napabalikwas ako ng bangon. Ang umiiyak na Lavina ang bumungad sa akin. Her eyes are swollen and red. Her nose wrinkled. Oh God! Niyakap ko siya ng mahigpit. I thank the heavens for saving my treasure. Hindi ko lubos maisip kung anong mangyayari sa akin kung nawala ko ang anak ko. I am sorry, anak. I keep on saying habang mahigpit siyang yakap sa mga bisig ko. I can't believe I have my daughter with me right now. Hinaplos ko ang namumula niyang mukha just to make sure na hindi ako nag-iilusyon. Thank God she's safe or else I'm gonna lose my mind. Sinaktan ka ba nila? I first her. Umiling while she sniffs and sob. Parang nabunot lahat ang tinik sa katawan ko. Naalis ang malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. I can see how my daughter suffered. She might be traumatized. I tried not to break down, pero nagmamalabis talaga ang luha ko. But I know it is tears of joy. Nakatulugan ni Lavina ang pag-iyak. Nahimasmasan na din ako. We have to leave. Iyon agad ang pumasok sa isip ko. But before I can even stand up, the door widely opened. Iniluwa noon si Hilton. I stiffened. Parang nagka-short circuit sa utak ko. At hindi malaman ang gagawin. Nang tuluyan siyang makapasok ay nahigit ko ang aking hininga sa klase ng kanyang tingin. It was void of any emotion. Ginapangan agad ako ng kaba. Thank you for bringing my daughter back. I managed to stay. Hindi ko matagalan ang titig niya, kaya ako na ang nag-iwas. Dumapo ang tingin niya kay Lavina na mahimbing ang pagtulog. Tumikhim ako para mawala ang pamamalat sa boses ko. I owe you my daughter's life. Hilton, just tell me if there's a way I can repay you. I said, full of sincerity. But I am not really sure about the idea of repaying him. I have nothing. Siguro ay mamamatay akong baon sa utang na loob sa kanya. Let's talk. Sabi niya. He did not even give a damn with gratitude speech. Tungkol saan? Kumalabog ang puso ko. About what you said earlier. He said like implying that I have to clarify myself. Kahit na kinakabahan ay I tried to smile. Pero baka naging ngiwi din iyon. I am sorry. You're right. I was so desperate. Now, I feel ashamed sa mga pinagsasabi ko. Pasensya na talaga. In my head, I keep on asking forgiveness for taking back what I said. Bumalik na naman kasi ang kaduwagan ko. I know that I should be telling the truth. I owe him that for saving my daughter. His lips become a thin line habang nagtatagis ang bagang niya.
Please forgive me for what I did, Hilton. Malaking abala na ang dinulot ko sa'yo. I think we better go now. Naglulumikot ang paningin ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. It feels like I was almost caught committing a crime. You are not leaving this house again. His cold baritone voice echoed in the four corners of the room. Ano? Napatanga lang ako. Confused of what should I do, ay nagpapanik na din ako. I clearly heard what you said. The kid is mine. You even insisted. So what now, Brianna? He started walking to my direction, kaya as a reflex ay napasiksik ako sa gilid ng kama. Goodness, what am I gonna do now? My mind is racing. Kaya nga, I am deeply sorry for saying those things. I am regretting it now. I was so foolish. Napalunok ako dahil sa klase ng tingin na ipinupukol niya sa akin. If looks could kill, I'll be dead on the spot. You're one of a cunning woman, Brianna. Halos hindi na bumubuka ang bibig niya. That sent me chills down to my spine. Nagyuko ako ng tingin. Baka mabasa niya ang mga mata ko sa kaba. I am really sorry, Hilton. I said, almost pleading na tapusin ang usapan. Panginoon, forgive me please for doing this even after keeping my daughter safe and sound. I want a DNA test. Diretsahan niyang saad. Bakit pa? My lips slowly parted. I asked it nervously. My palm is sweating. I keep on fidgeting my fingers. You don't want to? Nakataas ang kilay niya. His bows furrowed. I am lost for words. Ilang beses akong napalunok. Nasa lalamunan ko na yata ang puso ko. Ano kasi, aksaya lang sa panahon at pera. Stupid Brianna. Believe me, I have all the time in the world and you know too well that money is not the issue. May panghamon sa boses niya. Para namang kinalampag ang kaluluwa ko. Naku, baka hinahanap ka na ng anak mo. Tama, you should be beside him. Si Caroline, baka hinahanap ka na niya. We really have to go. Obviously, this is nervousness talking. I am asking a simple thing, Brianna. Ipapa-DNA test ko ang bata. Then, you are free to go. He put on his rosette and his expression. Tuluyan ng nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi naman na kailangan. I already admitted that I lied, diba? Still, I want a DNA test. I was about to say another excuse when the door opened. Pumasok si Charles Darwin na may hawak na puting envelope. No need, sabi ni Charles Darwin at itinaas ang dalang envelope. He sports with too much pride and confidence. May ngisi sa labi. Hilton seems to be confused sa sinabi ng kapatid niya. But he did not say anything about that. Tumiim ang kanyang titig. I already did a DNA test and I just got the result right here in my hand. He waved the paper. Pinangalibutan ako. Nanlalaki ang mga mata ko. Why would you do that? Well, sabihin na lang natin that thing called tadhana. Ate Brianna? He wiggled his brows. Same old playful Charles Darwin. Naguguruhan pa rin ako. It's not like he has met Lavina before. Wait, napaisip ako. Pero wala talaga akong maisip na pagkakataon na nagtagpo kami nito. It still does not make sense. Maybe Charles Darwin is just messing with my head. Napatingin ako sa sobre na hawak na pala ni Hilton. May nakalagay itong logo ng isang kilalang laboratory. If Charles Darwin is just messing around, ang effort naman niya. And hindi ko na lalo alam kung paano itatago pa ang aking kaba. Hilton was about to open the envelope when I stood up and stopped him. Sandali. He looked at me with his dead look. Pwede bang ako munang tumingin? I said, trying my luck even if I look insane, downright stupid. And why is that? Masama ang tingin sa akin ni Hilton. Parang naumid tuloy ang dila ko. I opened my mouth to say something, but nothing came out, kaya itinikom ko na lang. Hindi na ako pinansin ni Hilton at binalingan na ang envelope. He opened it.
Parang nag-slow motion ang paligid, especially how he opened it, and bring out a piece of paper. And with that, I was rooted on my feet, hopeless. He keenly scanned the document hanggang sa tumigil ito sa isang bahagi na para bang inuulit basahin ang kung anumang nakasulat. Kumunot ang noo niya at saka nagmura. I held my breath for a moment. I wished the prowler would open and swallow me. It can't be. So, it all began with this girl named Tatra, panimula ni Charles Darwin na kapatid ko, sa kwento niya. I got curious about her, so I followed her. Apparently, magkapit-bahay sila ni Ate Brianna. Then there's Steven Teneso, who I thought was Tatra's boyfriend. I am listening attentively as my brothers speak, but I still don't get the idea. Charles, will you just cut the crap? Chill, brother mine, eto na nga. Hindi pala boyfriend ni Tatra itong Esteban. Suddenly, I remembered that you mentioned that Ate Brianna is married. Naisip ko na baka si Esteban ang asawa ni Ate Brianna, since he also lives in that compound. Isinawalang bahala ko na after that. But my curiosity was triggered again nang mamit ko ang anak ni Ate Brianna, si Lavina. That got my attention. My brows furrowed as I wait for Charles to continue. Nakausap ko si Lavina. I learned that Stevan is just the grandson of their landlady. Kaya ito nasa compound. The interesting part, she also mentioned that she doesn't have a father. Nagtaka na ako dun. How come Lavina doesn't have a father when you clearly mentioned Ate Brianna got married in her first month in Malaysia? And guess what? Ate Brianna was never married, dude. Para akong kakapusin ang hininga dahil sa mga pinagsasabi niya.